Taranta na ngayon mga kababayan si Bato, Senador Bato de la Rosa. May mga taga-ICC daw, team mula sa ICC, nandito ngayon sa Pilipinas at pinapatawag yung mga dating pulis sa isang hotel sa Manila para mag-testify laban sa kanya. Kaya taranta na ngayon si Bato. Magpapatawag daw siya mga kababayan ng investigasyon sa Senado. Ano niya, Mr. Maravillas yan, in aid of legislation o in aid of himself. Para tulungan ang kanyang sarili in aid of self-preservation. Taranta si Bato. Bato to probe on claim ICC team forcing ex-caps to testify versus him at saka laban kay Digong. Ayan po, nag-post siya. Galing mismo ito mga kababayan sa kanyang post sa Facebook. Sabi po ni Bato, yung mga investigador adyan ng International Criminal Court, pinupuwersa yung mga retired police officers na magpirma ng mga affidavits laban sa kanya at saka laban kay dating Presidente Rodrigo Duterte. De la Rosa claimed that the ICC has an ongoing mission at a hotel in Pasay City to gather affidavits in the crimes against humanity case at The Hague in the Netherlands. Kaya sabi niya, magkakanda kami ng hearing at yung mga tao na involved dyan, yung mga Pilipino na mga taksil sa ating soberenya, ay mananagot yan. Yung mga taksil po sa soberenya, malinaw na yung mga pro-China. Alam na ninyo dito kung sino yung mga pro-China na mga politiko at mga personalities. Yung latest nga na balita ngayon, winatirkano na naman po yung mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pinagbobomba na naman po ng Chinese Navy o Chinese Coast Guard. Saka ang totoong taksil sa ating mga mamamayang Pilipino at sa ating bansa, yung leader at mga opisyal na nasa likod po ng AGK. Imagine, sarili mong kababayan, nagawa mga kababayan na AGK, di ba? Pero sila mga kababayan, yung dating Pangulong Digong, sabi nga natin paulit-ulit, binibigyan po ng due process. Buhay na buhay, mga kababayan. Lahat ng due process extended sa kanya. Pati, of course, si Bato. But anyway, ito ngayon ang kwento. So sabi dito sa kanyang post, De La Rosa made the revelation when asked about President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s remark that he is open to reconciling with the Duterte family. Kung sincero talaga siya sa kanyang sinabi, ang unang-una niyang gawin is palayasin niya yung mga ICC investigators na nandyan ngayon sa mga hotel na dyan sa Pasay na nananakot sa mga retired na mga polis na pinipilit nilang mag-sign ng affidavit na ididiin na kami ni Pangulong Duterte. Otherwise, sila daw ang ididiin yung mga polis na pinagtatawag nila. Abangan natin kung totoo, mga kababayan, yung mga aligasyon ni Bato de la Rosa. Baka tulad din naman ito, mga kababayan, ng investigasyon niya, ng witness niya, si Jonathan Morales, na dahil lang sa butas, na nandun mga kababayan sa files, kung saan nakasulat daw yung pangalan ng ating Pangulo, dahil lang sa butas, authentic daw. Hindi na nga po natuloy, hindi na ipinagpatuloy ni Bato de la Rosa yung investigasyon niya doon, kasi imbis mapasama yung ating Pangulo, imbis madiin, lalo pong lalong nalinis yung pangalan. Kasi mga witness niya, mga palpak, mga kababayan. Sabi dito sa post ngayon ni Bato de la Rosa, kilala namin yung mga tao na sangkot dyan, na sige patawag ng mga pulis, at pagdating doon sa hotel, tinatakot yung mga pulis natin. Kawawa ang mga pulis eh. The PNP should take care of its people. Sabi po ni Bato. Hidden Islam, the intimidation of retired police officers, emphasizing that these individuals have given their life to serve the Philippines. Porket retired na, powerless na, wala na sa organisasyon, igaganunin na lang ninyo. Hindi ninyo kinoconsider yung kanyang serbisyo. Yung buhay niya na kanyang dinedicate dyan sa Philippine National Police, porket ngayon retired na, tatakutin na lang ninyo na kung hindi kayo mag-sign sa affidavit, ay damay kayo sa kaso, sabi po ni Bato de la Rosa.
Siyempre po, kasi may mga complainants. Siyempre yung ICC, gagawa po ng paraan paano makakuha ng mga ebidensya. Kasi doon nagreklamo yung mga complainants sa ICC, hindi dito sa Pilipinas. Kasi nung panahon ninyo, takot sila. Pati yung mga fiskal, tinatakot kasi. O ngayon, sasabihin naman ninyo, nakikipag-cooperate yung ating gobyerno. Yung mga taga-ICC, pwede silang pumasok rito. Yung ICC investigators. Only that, dahil hindi na tayo member, hindi officially makikipag-cooperate yung mismong gobyerno. Pero sila pwedeng mag-initiate ng investigation. Di ba? Ganun yan eh. Sinabi na yan ng ating mga officials noon. Malinaw po yung statement ng ating Pangulo. Position niya tungkol sa issue ng ICC. PBBM reiterates ICC has no jurisdiction over Philippines. Won't cooperate in its investigation. Kailan to? Last year, January 23, 2024. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure that hindi sila hindi sabi that they do not come into contact with any agency of the government. Malinaw po, hindi makikipag-cooperate. O ngayon, yung strategy ng taga-ICC, tulad ng sinasabi ninyo, although wala pang announcement, yung ating pamahalaan, kung talagang totoo yung sinasabi ninyo. Kung totoo, basta yung ating mga government agencies po, hindi makikipag-cooperate. Pero kung halimbawa, pumunta rito yung mga investigador in their private capacity, tapos may kinuntak na iba, basta hindi gobyerno, sabi ng ating Pangulo, pwede silang pumasok. Ngayon itong sinasabi po ninyo, Senator Bato, kung totoo, nandyan sa isang hotel sa Pasay, tapos pinatatawag yung mga dating mga opisyal ng pulis. Wala na dyan kinalaman yung ating gobyerno kasi wala nang kontrol sa mga retired officers ng PNP. Yung ating gobyerno, pribadong tao na sila. O di ba? Yung claim po ninyo na tinatakot, patunayan ninyo na tinatakot nga. Sino na ang nanakot? Yung mga taga-ICC? Medyo malabo siguro na taga-ICC yung manakot. Kasi nasa lugar natin, pwede ba yun ang ICC investigators manakot na ito ay ating teritoryo? Baka in-invite, involuntarily, nag-execute ng affidavit sila. Willing na magtestigo laban po sa inyo. At saka sa dating Pangulong Digong, baka na konsensya. Pero okay itong ipatawag ninyo ang investigasyon para magkaalaman. Tama? Wala tayong kontra dyan. Sige, magpa-imbestiga po kayo. Yan sabi niya, daming mga pulis na pinapatawag. So sa pagpatawag po ng mga retired na pulis, pwede naman yung mga pulis na retirado po hindi pumunta kasi pinatawag man lang po. Hindi man tulad ng pagpatawag ng Senado at ng Kongreso, kapag hindi ka pumunta, ikukontempt, papaaresto ka, di ba? Wala man sigurong gano'n ang ginagawa yung mga taga-ICC.